At balikan natin ang mga reports sa Kamara de Representantes. Agad na may reaksyon sa desisyon ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte Carpio. May kopya na ba sila dyan naman ng Milky? Ha? Dyan sa desisyon ng Supreme Court. Ayan, para maklaro nga natin kasi alam natin maraming articles of impeachment ang final. Lahat ba ito ay idineklarang unconstitutional? Habang hindi natin matawagan si Atty. Camille Ting, ang spokesperson ng Supreme Court. Aris number 12, Milky Rigunan, please kami manang Milky. Lakay at Teya, hindi pa natatanggap ng Kamara ang opisyal na kopya ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Atty. Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara, i-review nila ito at i-respeto sakaling matanggap ang kopya ng desisyon. Pero ang kay Abante, hindi ibig sabihin ito isusunod na ng Kamara ang ipinaglalaban na katotohanan at panawagan na papanugutin si VP Sara. Anya, ang desisyon ng Korte Suprema ay gagalang pero kailanman ay hindi ito magiging dahilan para tumigil ang Kamara sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sabi ni Abante, ang usapin ng impeachment ay hindi lamang daw tungkol kay VP Sara. Ito anya ay laban para sa karapatan ng taong bayan na maningil ng pananagutan sa gobyerno. Sabi pa ni Abante, gagawa na aksyon ng Kamara para maprotektahan ang independence ng Kongreso at mapanatili ang kanilang constitutional role. Git pa ni Abante, hindi optional ang accountability kahit daw gaano pa kataas ang katungkulan ng gobyerno. Samantala kay isingit ko na rin ang mga paghahanap dito sa Kamara kaugnay sa SONA, hindi na maglalatag ng red carpet sa North at South Wing ng Batasan Pambansa sa Lunes para sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco base sa pinakahuling update sa mga pagbabago sa ginagawang physical preparation sa Batasan. Sa memorandum ni Velasco, ilalatag ang red carpet sa pagpasok ng mga bisita bilang bahagi ng official protocol. Pero sa update ngayong hapon ni Atty. Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara, aalisin ang traditional na red carpet sa South at North lobbies. Matatandaan ang nasabing mga lugar kung saan nagaganap ang tila fashion show na pagdating ng mga mambabatas at mga bisita bago pumasok naman sa plenary hall. Ang garantili ang red carpet sa main entrance ng session hall at sa rear entrance ng Batasan. Binigyang din ni Abante, mahigpit ang billing ni House Speaker Martin Romualdez, walang mga seremonya, fashion show at photo setup sa carpet areas, red carpet areas. Ito ang bilang paikisa sa marami nating mga kababayan na nasalanta ng baha dahil sa pananalasa ng bagyong Habagat. Ang napapanood natin sa RHTV Lakay ay yung ginawa ng pagtanggal na ng mga nangasiwa sa physical preparations ng Kamara kaugnay nga ng naging desisyon na alisin na yung red carpet dyan sa North at South Wing lobby ng Batasan para maiwasan rin daw yung mga photo opportunity pagdating naman daw ng mga guests. Ayan. Ala kasi, Oscar Awards. Oo, ala Oscars. Kapag dumating yung mga bisita, ay medyo tumitigil sila doon sa kanilang pwesto para magpakuha, magpalitrato, bukod pa sa ambush interview. Kaya ang sabi nga ay alisin na yung red carpet para sa ganun ay tuloy-tuloy na ang pasok ng mga bisita patungo naman sa plenary hall. Anong dress code man ng Milky? May papalit ba? Mag-update? Hindi mo pa rin papalitan yung iyong gagamitin sa SONA, Filipiniana pa rin. Okay. At sa Barong Tagalog sa mga kalalakihan. Oh. Ayan. Okay, manang Milky, ayan, balikan nga natin yung impeachment, articles of impeachment laban kay VP Sara. Ayan, alin ba dun yung kinu-question unconstitutional ayan, yung, din man. aling articles ang kinwestiyon sa Supreme Court na dapat diteklarang null and void at sabi ng Supreme Court ngayon ay unconstitutional. Aling article kaya doon manang Milky? Kasi ang dami, kung alam, di ako nagkakamali, 7 articles of impeachment lahat yan. Alin ang kinwestiyon doon sa Supreme Court? Sa 7. Actually, Lakay, hindi pa rin natin nababasa. Kaya nga Pero tanda mo ba yung... Nag-react lang siya base doon sa report from Supreme Court na nagdesisyon silang unconstitutional.
7 yata o 12 yung articles of impeachment, Lakay. At, Dami pala. Abot pa ng 12. Marami. Oo, pero ang pinakamabigat daw doon ay yung kumbaga ay question sa pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd at saka yung ilan pang question. Yung Milky, confidential funds. Yes. Ayan, oo. Anong article yung confidential funds? Kung hindi ako nagkakamali, Lakay, ay nasa number 2 yun. Okay. At meron pang, kasi inuna nila yung pinakamabibigat na yung public funds, confidential funds ng OVP at ng DepEd, at yung, kumbaga ay pagkaalis ng tiwala o yung public trust bilang isang opisyal ng gobyerno, ito ay nasa article number 1 kung hindi ako nagkakamali. Okay, abangan na lang natin yung kopya mula sa Supreme Court kung aling articles ang idineklarang unconstitutional. Okay nga, Rod. Pero sabi ng Supreme Court, Lakay, pwede naman daw pero ito ay sa susunod ng taon. Hindi pa natin alam kung ano rin ang reaction ng mga prosecution team dito sa kasi ang sinasabing luwabag dun sa 1-year rule ban yung mga inihabol na na impeachment complaint pa Dagdag. Oo, lampas na ng 1 year may mga humabol pa nagmamadali. Ayan, para may mga premyo. More chances of winning daw, Lakay. Okay. Okay nga, Rod. Natin, Lakay at Thea. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.